Good day! You're listening to J1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1K Top Facebook. Here's your message for today. Yan! Meron tayo word sis. Ano yung number 1? Cash. Di ba? Ayun yung tinuturing nating mahalaga. Pangalawa, career. Career. Number 2. Number 3, condos. Number 4, ito yung mahalaga cellphones. Yan. Sa pagising natin sa umaga, ano yung una nating hinahanap? Di ba yung cellphone? Hinahanap po kung ano yung, kung sino yung nag-text sa'yo. Di ba? Naranasan ko rin yan. Di ba? Hindi si Lord yung minamahalaga natin. Hindi yung salita ng Diyos, kundi yung ating mga cellphones. Okay, next. Ano pa? Credit cards. Sino may ATM dito? Di ba? Tagon-tago yung ATM natin. Ayaw nating mawala. Kasi nandun yung ating mga kayamanan. Nasa credit cards. O kaya ATM, di ba? Pero may gusto ko na letter C na wala dyan. Na ginawa nyo ngayon. Ano yun? Nag-church kayo ngayong gabi. Maraming salamat. Tuwan-tuwa si Lord na pangiti siya ngayon. Kasi gusto niyang makita kayo. Gusto niyang may matutunan kayo ngayong gabi. Di ba? Sabihin niya sa katabi niyo, gusto mo pa ba? O ayaw mo na? Puro sa pera di ba? Ba? Sabi rito, bakit? Bakit natin, kailangan yung word sis? Sapagkat hindi natin pinapansin ng mga bagay na sa atin ay walang halaga. Tama ba? Hindi mahalaga yung Bible sa'yo. Hindi mo papansinin. Kasi wala tong halaga sa'yo. Di ba? Tama ba? Pero, sabi ng Diyos, lumaki. Lumaki yung boss ka. Halimbawa na lang, yung mga bagay na di natin pinapansin. Di ba, pagka may tao na mahalaga sa atin, pagka birthday niya, ano man nire-regalo natin? Di ba? Cellphone, tablet, house and lot, cars, mga ganon. Pero pag hindi kayo close ng re-regaluhan mo, di ba, mugs, picture frame, tapos tuwalya. Di ba, ganon? Pagka hindi mo close, hindi siya mahalaga sa'yo Pero pag mahalaga sa'yo, ang ire-regalo mo, mga cellphone, tablet, di ba? Tama, di ba? Ayun kasi hindi siya mahalaga sa'yo. Dapat, ganon din sa Lord. Ang ibinibigay mo sa Kanya ay naglalarawan na kung gaano mo siya kamahal. Sabi nga ng isang awitin, si 500 at 1,000 laging namamasyal sa mall. Pero si Maria, laging kumakalansing sa mga simbahan. Tama ba? Sabi nga dun ni yung anak ni Eddie Villanueva, I will not give anything to the Lord that it cost me nothing. Hindi daw siya magbibigay sa Lord nang hindi siya nasasaktan. Halimbawa, 500, binigay mo dito sa church. Di ba, ang sakit? Nasasaktan kayo, 500 yun Try mong 5 piso, tuwan-tuwa ka pa. Di ba? Tama ba? Oo, ganun yun. Sabi nga dito, next slide, kung nasa ng iyong yaman, naroon ang iyong puso. Matthew 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakapasok na magnanakaw.
Sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang nagninirang insekto at kalawang, at walang nakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Kinaabahan ako. Okay, number 2. Pumili ka ng iyong paglilingkuran. Ano yung number 1? Kung nasan ang iyong yaman, nandoon ang iyong puso. Number 2, pumili ka ng iyong paglilingkuran. Tingnan nyo sa picture, merong cross at dollars. Yung tao nasa gitna. Tayo yun eh. Tayo nasa gitna. Ito yung cross at ito yung pera. Na-try ko rin kasi ito eh. Yung unang sahod ko sa Greenwich, unang sahod ko. Pinagpilian ko yun. Tithes o pambili ng mga gamit. Pero ang pinili ko, gamit. Aray! Aray! Sabi ko yung binibigay nga sa akin tong sabi ko, ang sakit naman. Kung ano pa hindi ko ginagawa, ayun pa yung binigay sa akin na topic. Ang sakit. Yun sa akin, sabi ko. Pangalawa, ang iyong pinaglilingkuran ang nagmamay-ari ng iyong puso. Halimbawa nito, may boyfriend ka. May girlfriend ka. Pinaglilingkuran mo siya eh. Minsan pa nga, pinapaloadan mo pa, di ba? Ibig sabihin, siya yung may nagmamay-ari ng iyong puso. Kasi, pinapaloadan mo siya, pinaglilingkuran mo siya, dapat, si God ang piliin mo. Di ba? Noong unang panahon, napaababa ng posisyon na maging isang alipin. Kapag alipin ka, binibili ka sa isang takdang halaga, wala ka ng karapatan sa iyong buhay. Wala ka ng sariling ari-arian, wala ka ng pangalan, pagmamay-ari ka ng inyong Panginoon. Ang isang alipin, kapag nag-aasawa, ay magiging alipin na rin ng kanyang kabiyak. Alipin na rin ng anak at mga susunod na magbumula sa kanilang angkan. Ningal ako. Sabi nga dito, next slide, walang alipin na nakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat mamahalin niya tiyak na mamahalin niya at kamumuhian ng isa. Di ba? Halimbawa na lang, yung boyfriend mo at si Lord. Ang pinakamahalaga para sa iyo ay yung boyfriend mo. Di ba? Siya yung paglilingkuran mo. Dito kasi, yung mga alipin nung unang panahon, pagka alipin sila, wala na silang karapatan sa kanilang sarili. Wala na silang pagmamay-ari. Hindi na nila pagmamay-ari ang kanilang mga sarili. Kaya pagka binili sila ng isang mayaman, ibig sabihin, sa na sila, yun na yung Panginoon nila, sa bumili sa kanila. So ganun ang posisyon ng alipin dati. Kung sino ang iyong Panginoon, siya ang nagmamay-ari ng iyong puso. Ano ba ang iyo? Diyos o salapi? Sabi sa Matthew 6:24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotay niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaari maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang hari ay kailangan pumili ng kanyang aariin. Number 3, sa mga napanood natin at mga nakarinig ng mga kasaysayan ng mga hari at kaharian, kalimitan na ikikwento na ang mga hari ay may-ari ng lahat ng nasasakupan niya sa kanyang lahat. Ngunit ang katotohanan, kailangan niyang bitiwan ang lahat upang pumili lamang ng nag-iisa. Ang iisa lamang na iyon ang may-ari, ang maaari niya ariin sapagkat ang pagmamay-ari ng napakarami ay magdudulot lamang sa kanya ng pagkaabahagi ng kanyang isipin. Nalilito ang isang tao na napakaraming hawak sa kanyang mga kamay. Sabi nga ng chinuwi ni Peter Pan,
Peter Pan. Peter Parker, Spider-Man. Ayan, sabi nga ng Chewie ni Peter Parker sa Spider-Man, with great power comes great responsibility. Kung gaano ka kalakas, ganon din kalakas ang iyong responsibilidad. Halimbawa na lang si Captain Barbell. Kilala naman natin si Captain Barbell, di ba? Siya ay malakas, makisig, guwapo. Di ba? Guwapo yun. Tapos, meron siyang nagugustuhang babae. Malakas siya eh. Malaki yung responsibilidad niya sa mga tao. Kasi, meron siyang kapangyarihan. Ang nangyari, sabi dito, ang hari ay kailangan pumili ng kanyang aariin. Meron siyang nagugustuhang babae at meron siyang paglilingkuran ng mga tao. Mahirap sa kanya na pumili sa dalawa. Kailangan, isa lang ang kanyang piliin. Ay yung dapat, yung pinaglilingkuran niya. Di ba? Kaya pagka malaki ang yung pagka malakas ka, malaki rin yung responsibilidad mo. Halimbawa yung ating mga magulang, nung mga bata pa tayo inaalagaan nila. Kasi malakas pa sila, di ba? Pero nung tumanda na sila, tayo na nag-aalaga sa kanila. Tama ba? Kasi malaki na yung responsibilidad natin. At malakas tayo. Sila matanda na, konti na lang yung magagawa nila. Kaya, totoo yung sinabi niya, with great power comes great responsibility. Maraming puso ang nababahagi at di kaya magtuon ng buong pagmamahal sapagkat napakarami niyang nais at di alam kung alin talaga ang kanyang gusto. Sabi ron, hindi mo maibibigay ang buo mong puso kung ang iyong gusto ay di malinaw sa iyo. Kung di ka pipili ng isa, ibubuhos ang lahat sa kanya. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, piliin mo ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy 17:16-17, ang gagawin ninyo sa hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo. Sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na wag nang bumalik pa roon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. Hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Tama ba? Tayong mga nagne-negosyo, dapat hindi lahat doon nakatuon. Kaya nga dito, salapi at Diyos, iba na kasi pinag-uusapan dito eh. Dapat pala, konti lang yung minamahal natin. Iisa lang pala ang minamahal natin, ang Diyos. Kasi pagka marami tayong minamahal, tulad ng cellphone, gadget, at mga taong nasa paligid natin, makakalimutan na natin si Yahweh. Hindi na natin siya maaalala. Pagka lumaki na yung mga pera natin, naghanap na tayo ng mga taong tawag rito, pagka yung hindi na natin control kung saan natin gagamitin ang ating mga pera. Number 4, higit na mabisa isang taong kakaunti lang ang tinatangkilik. Sapagkat maikli lamang ang buhay. Hindi mo magagawa ang lahat ng bagay ng sabay-sabay. Hindi mo rin magagawa ang lahat ng nanaisin mo sapagkat bago mo ito matapos, ay tamos na ang nakalaang panahon sa iyo. Kapag maraming trabaho ang nakaatang sa ating balikat, mas malabong maibigay natin ang lahat. Kailangang mamili, kailangang planuhin ng pagpili, sapagkat ang pagiging mabisa ay nasa mabuting pagpili. Ang sasakupin ng iyong puso ay mapapasa iyo kapag alam mo kung paano mag-prioritize sa mga nais mo. Sabi nga rito sa Ecclesiastes 5:12. Ecclesiastes.
Ecclesiastes. Sabi ron, yun na yun. Sabi ron, may himbingan tulog ng isang manggagawa. Marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Dito, naka-encounter din ako ng mayaman na hindi natutulog. Nagtrabaho pa nga kami sa kanila eh. Ano siya, hanggang madaling araw gising siya. Tawag ron, kasi nagbebenta sila nung mga damit. Di man lang siya dalawin ng antok. Nagtataka ako bakit madaling araw pa gising pa siya. So, yun. Nakarelate lang siya dito sa verse. So, sa number 5, pangalawa sa uli, ginagantimpalaan ang isang bagay na ginawa ng walang halong pagbabalat bunga. Ano nga ba ang hipokrito? Isang taong gumagawa dahil may nakakakita. Nagpapakita ng maling imahe, ngunit ang totoo ay nagtatago. Siya ay nasisiyahan sa papuri ng mga tao sa paligid. Ang ating Ama sa langit na nakakita ng laman ng ating puso, ang siyang gaganti sa kabutihang ating ginawa. Ngunit kailangan ito ay bukal sa ating puso. Desisyon ng pagbibigay ng lihim. Sapagkat kung ginagawa mo ito, may iisa ka lamang nais pangitiin. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Sabi rito sa Matthew 6:1-4, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo na mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam sa iba. Gaya ng ginawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Salip naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito. Sa pinakamatalik mong lihim ang iyong paglilimos at iyong Ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Sabi rito, ang pumili sa Panginoon na siya ay paglingkuran ay parang naglagay ng batong matibay na pundasyon sa kanyang syudad. Di nagigiba at di natitinag. Ang naglagay naman ng kanyang pagtitiwala sa kanyang kayamanan ay para naglagay ng mga mabubuhay na bato na sa bandang huli sa kanya rin ang babagsak. Mayan tulad siya sa mga nagtayo ng bahay sa mga buhangin na akagad naming nag-iba at bumagsak. Kabag-abag ang taong ito. Mukhang scripted to. Gising pa ba kayo? Medyo handa ko eh. Sabi nun sa Kawikaan 18:10-11, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan na matuwid mula sa kapahamakan. Ang hari-harian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Kailangan pumili kung sino ang iyong paglilingkuran. Sapagkat ito nagbibigay ng hudyat kung ikaw ay guguho o magtatagumpay. Ang yaman ay kukupas, lilipas, at mawawala. Ngunit kung sa Diyos mo hanapin ang iyong yaman, ikaw ay magtatagumpay. Woo! Ang iyong minamahalaga ay nagtatago ng iyong puso. Kaya, piliin mo ang Diyos, huwag ang salapi, sapagkat kung nasa iyo ang Diyos, kumpleto ka. Yun lamang po. Magandang gabi.